Hi, my name is Mike Yulo. And I'm Angela Yulo. And we just want to share na sobrang ganda ng pinagbago namin ng buhay namin dito sa iFern. Kwento lang po namin, dati dahil di kami nakapagtapos ng pag-aaral at maaga kaming nagkapamilya, nag-work ako as promodizer ng Magic Sing. Right after magtinda-tinda ng calamares, isaw, siomai, sa may kanto nung tinitirhan namin dati sa may Caloocan, bahay ng aming biyanan. Dito nagtitinda ako ng calamares, siomai, isaw. Pinakiusapan ko si Kuya Alex, yung may-ari ng tindahan, baka pwedeng pumuesto dito. Nakilala ko si Michael, uupa raw sila rito na magtatayo sila na siomai. Sila na nagbigay na magkanong upan daw nila. Sabi ko, 1.5. So, hindi 1.5, isang buwan. Walang-wala dati sa pagpupursige, sa pagsisikap, laban lang sa pangarap. Ayan, may pag-asenso talaga. Naalala ko dati, nung nagtitinda ako dito, kailangan kong gumising ng madaling araw para mamalengke sa Blumentritt. Tapos, pag-uwi, lilinisan yung mga paninda, ipe-prepare, papahinga. Magtatanghalian, after ng tanghalian, ayun na, dadaling ko na yung mga paninda ko dito, bubuhatin ko na yung mga booth, yan, yung kariton, ipopwesto ko na, isi-set up ko na dito, tapos i-set up ko na yung paninda, tapos ayun, magtitinda na. Naisipan kong pumwesto dito kasi maraming tao, maraming off-track betting. Kumikita naman, maraming taong madiskarte, tsaka talagang desidido sa trabaho, tsaka magaling dumiskarte sa tao na makipag-usap. Okay naman ang benta, minsan 200, minsan 300, sakto pang gatas, pandagdag pangkain para sa pamilya kasi nung time na yon, meron na kaming 2 anak nung misis ko. Very clearly remember, nakatira pa kami nun sa Caloocan. Ayun, himihingi pa rin kami ng tulong sa mommy ko. Dito kami na. Tahimik Street sa Banal. Yan. Ano na ito, boundary ng Caloocan at Quezon City. Andito tayo ngayon, no, sa apartment kung saan kami nanggaling bago kami lumipat ng condo sa QC. Apartment to ng biyenan ko. Nung walang-wala kami, sa kanila ako lumapit para makituloy. Ayan, so tingnan natin. Ayan, tita ni Mrs. Hello, tita. Hi, Apong. Okay, this is my mom's house actually. So sabi ng mami ko, oy, ako naman ang nagbabayad ng rent doon, di doon ka na lang tumira. So at least bigyan ka namin ng maliit na kwarto, dun lang muna kayo. So ito yung dito kami nagkakasya before. Pinaganda na namin to ng todo, pinaganda na ng mami ko, pero hindi ibang-iba yung itsura nito before. Yung picture namin na nakakiss siya sa akin, ito yon. Ito yung exact na lugar na yon. Pati yung kurtina, ito mismo yon. Ayan, yung blinds na yan, dyan yung exact na location kung saan yung tinake yung picture na yon. Yung kinikita namin ni Upline Mike sa pagtitinda ng calamares, ng siomai, hindi talaga enough. Minsan 300 kulang pa. Siguro i-tour ko kayo sa buong bahay, makita ninyo kung saan yung eksaktong tinutuluyan namin sa bahay na to. Ayan, tara. So ayan, dito kami nakatira dati. Ito, puro bagong gamit na nga to actually eh. Dito dati, ang daming tambak dito na gamit. Ito yung kwarto namin dati. Ito yung eksaktong kwarto namin. Kasama ko dito yun, kami nung asawa ko, tapos yung 2 anak namin. Ayan, dito, meron lang kami ditong parang sofa bed. Foam lang yan. Diyan namin nilalagay. Tapos, dito na kami basically the whole room, ito na yon, walang aircon, electric fan lang. Minsan, tinotopak pa yung electric fan namin. Ito, talaga, sa akin talaga to matagal na. Yan lang ang closet ko dati. So, dito na kami nagkakasya. Hanggang naging 3 yung anak namin. Yon, dito na kami bumuo ng family talaga. Ilang taon din kaming nakatira dito. Dito yung kwarto ng mga pinsan ko, ng pamangkin ko, tsaka yung dati lola ko dyan natutulog.
Ayan. Makikita ninyo, dito kami nagsimula. Ito yung buhay namin before. Kumbaga, walang paweran to. No joke to, no hype. Kasi bakit tita ko mismo nandito? Ayan. Hanggang ngayon, dito pa rin nakatira tita ko. So, sobrang laki ng pinagbago ng buhay namin. Sobrang, kung meron man akong siguro, pinakamalaking pinagpapasalamat sa Diyos is yung nakita nyo naman, di ba? Tapos mamaya makikita nyo yung bagong bahay namin. Ang laki nung naging difference na, ang laki ng binago ni iFern sa buhay namin. So, ito kami dati, mamaya makikita nyo kung sino na kami ngayon. After ko mahirapan sa pagtitinda-tinda, sabi ko, ba't di na ako mag-apply ng trabaho? So, nag-apply ako trabaho, doon ako naging promodizer ng Magic Sing. Okay, naging promodizer ng Magic Sing, naging cashier ako ng Belgian Waffle. Hanggang sa, nung nasubukan ko yun, wala rin, maliit din ang income. Yun na nga, may pangarap tayo na mas magandang buhay para sa pamilya. So, doon ako sumubok mag-network marketing. Ang kumpanya na sinalihan ko noong time na yon, doon ko nakilala at naging downline ang top 1 ngayon ng iFern, si upline Zach Lopez. Una kami nagkakilala, he was just a promodizer, and si Angela naman, nagbebenta lang ng kung ano-ano. Na wala naman stable talagang income for their family. Then, nag-try mag-network marketing. Doon kami nagkakilala sa una naming company. Parehas kaming hindi naging successful that time. At ito nakakatuwa. Andito tayo sa Mamihan, kung saan kumakain kami ni upline Zach Lopez dati. Yan, tuwing gabi, after namin humataw, after namin umikot, yan, dito kami nagmamami. 15 pesos isang mami, sold na kami. Sila po yung customer namin lagi. Sa paggabi, tapos pagdating nila sa umaga, kakain sila ng tapsilog tsaka mami. Wala pa kasi kaming lugaw noon eh. Bago pa lang ngayon, meron na. Noon pa po, 2006 kami dito. Kaya nakilala ko na po sila dalawa mag-asawa. Pati yung baby nila, yung panganay tsaka yung pangalawa na pe. Kasi di na sila nagluluto, dito na po sila. Yun na, dito yung bahay nila, ay kusina nila. Dalawa. Opo, galing po sila sa trabaho noon. Na-invite siya sa network marketing business. That was his first company. Nung na-invite siya doon, ako, suporta lang talaga. Ang nangyari pa noon, kasi wala kaming pangsali, talagang ibinenta niya pa yung cellphone ko. Naregalo pa ng mami ko. So, ang ginawa niya, sabi niya sa akin, Mami, ibenta na lang natin yung cellphone mo. Papalitan ko yan ng may 4 na gulong. Yun yung sabi niya sa akin. So ako naman, sabi ko, sige, subukan natin, wala naman ang mawawala. Nung nakasali na kami, kahit papano, nagkaroon ng progress. Karoon siya ng yung first income niya, first check niya. Medyo umangat-angat ng konti, guminha-ginhawa yung buhay namin. Doon na kami nakalipat from Caloocan, dun sa susunod naming condominium, which is in Green Hills naman. Yung unang sinalihan ko, nagsarado. So, nung nagsarado siya, so I joined another network marketing company, and dun sa company na yon, I was given the opportunity to become an international trainer or networker. So, pinadala ako ng Nigeria, Africa for 1 year, and then Papua New Guinea for another year. Yung sa family niya kasi lagi siyang hiwalay, no? Kumbaga parang OFW ang dating niya, yung ganong setup. Ang hindi ko kinaya was after going home from Papua New Guinea was tuwing lalabas lang ako, pupunta lang ako ng tindahan, sari-sari store, 7-Eleven. Tatakbo sa akin yung bunso kong anak, si Kendra, and magbibilin siya. Daddy, mabilis ka lang ha, huwag ka matagal. So, yun yung hindi ko na kinaya. Kaya sabi ko sa sarili ko, ayoko na mangibang bansa. Iwanan yung family para mag-network. Pero ang kapalit naman yon, yung pagbaba ng income niya. Dumating din sa point na hiniraman niya ako. Sabi niya, bro, meron ka bang extra? Minsan magchat-chat siya, Mike, bro, baka meron ka dyan. Ang income ko na lang 50,000. So, parang ang tinatrabaho ko na lang, renta at saka sasakyan. So pag kumain kami, negative na. Yung like hindi ako makahingi ng gusto ko or hindi mabili yung gusto ko. Every time na mag-aas ako, they're saving money.
they need to pay something else. Mayroong times na nag-aaway sila ni Mommy dahil sa money, ganito, ganyan. Yung utang namin sa bahay, umabot na ng 3 buwan. Yung tubig, kuryente namin, ganun din. And nahatak na yung sasakyan. One day na lang nagising ako, wala na pala kaming car. One day na lang, nagko-commute na kami. Nagko-commute na kami. One day, pagbaba namin, wala na nakalagay doon sa parking. Pinakawala na namin yung sasakyan. Yung mag-asawa, once a day na lang kumakain. Para yung mga natitirang pera nila, para ipakain na lang, lalo na may baby pa sila. So, in short, talagang tiisan silang mag-asawa eh. Kalahin mo once a day. Kaya nga every time papa-meeting, since kumikita naman ako, papipiliin ko si Angge, tara, saan tayo kakain? Diba? And for that, sobrang tuwa na sila. Sa grabe nung hirap namin nung time na yun, dumating nga kami sa point na mamimili lang kami kung kakain ba kami o yung mga anak namin. Minsan nagdadasal ako, nagtatanong ako, Lord, bakit ganun? Mabait naman kami, sumusunod naman kami sa'yo, pero bakit nahihirapan kami? Bakit ganito yung buhay namin? Bakit hindi man lang kami makaranas ng kahit konting ginhawa? Bakit yung nararanasan ng ibang tao, hindi naman maibigay sa amin? And yun yung sitwasyon namin just last year lang, May of 2019. Right before, yun na, kinausap na namin si Upline Zach. Okay, Upline Zach used to be my downline from one of the companies na sinalihan ko na nag-close. Tanggap nila, with all humility, na iba na ngayon. Ako na yung upline, sila na yung downline, and nakinig sila 101%. Sabi ni Upline Zach sa akin nung nag-usap kami for the first time after so many years kami nagkahiwalay. Sabi niya, Upline, grabe, ang dali-dali pala mag-networking. Ang gaan-gaan pala, ang simple-simple lang. And syntax error ako. Parang hindi mag-register sa utak ko. Sabi ko, paano nangyaring madali? Ang tagal ko nagne-network, sobrang hirap. Sobrang hirap. Tapos sinasabi nito ngayon, ang dali-dali. Kaya pala, when I started doing iFern, naramdaman ko yung gaan. Kung gaano pala talaga kagaan gawin si iFern because of Sir Tumanitan. And siya na ngayon yung upline, baliktad na. And I'm very happy na siya ngayon yung upline ko. He is now my mentor. He has guided me. Sobrang galing niya, doon ko nalaman na, doon namin na tinawag si Upline Zach na angel namin. So, he's the angel who brought us a better life here in iFern. Dinala kami sa iFern. And in just 1 month, I was able to earn almost 200,000 kaming dalawa. Sumunod na buwan, another 200,000. Sumunod na buwan, 250. Sumunod na buwan, 300,000 isang buwan. And parang talagang naloloka na kami. Paano nangyari to? Sobrang gaan, sobrang bilis talaga. And then, in just a matter of 4 months, nag-Millionaires Club po tayo. And in 10 months, nag-Multi-Millionaires Club. And, ang pinakamasaya po, during pandemic, May 2020, was the time we were able to hit for the first time 1 million pesos combined income in just 1 month. Exactly 1 year, dun sa kinikwento naming sitwasyon namin dati. 3 months delayed, utang kaliwat kanan, hatak ang kotse. That was May 2019. And May 2020, during pandemic, kumita kami ni Mrs. ng 1 million mahigit combined income. Sa isang buwan. At pataas na siya ng pataas na. On the 3rd month of doing the business, actually 2 months mahigit, pa lang, napalitan ko yung sasakyan ko with a Chevrolet Sail. Tapos noon, 1 year and 1 month, nakabili kami ng Porsche Macan. And we just recently moved to a bigger luxury condo this time, here in Wakwak. Yung condo namin ngayon, this is times 3 nung dati naming condominium. Times 3, times 4. So, nung nakita nila, pagpasok nila, nakita nila yung pinto pa lang, yung entrance pa lang, yung foyer pa lang namin. Grabe na. Ang ganda-ganda. Wow talaga. Napaka-wow kasi unang glance mo pa lang, isipin mo yung bahay namin, kwarto lang. Kasi yung kwarto ko, kasing laki ng bahay namin. Ganun siya. Yung kwarto ko kasing laki lang ng sala namin.
Tapos nung nakita niya yung dining, yung anak ko, yung isa sabi niya sa akin, yes, finally, we can eat together. Habang umiikot siya, sumisigaw siya, wow, this table is huge. We can finally eat together. Doon sa dati naming kondo, yung kitchen namin, 4-seater lang yung table namin. Tapos dahil sobrang liit lang niya, hindi kami pwedeng sabay-sabay kumain. Tapos nung nakita nila yung mga kwarto nila, ang lalaki, sabi nila, Mami, ang ganda-ganda dito. Tapos may kanya-kanya silang aircon, may kanya-kanya silang TV. Hindi na sila nag-aagawan kasi sa dati naming kondo, grabe, talagang kung sino yung nauna sa TV, siya na yung magdo-dominate ng buong araw. Tapos hati-hati lang talaga sila. And ang ganda, ang laki pa ng balcony namin. Kala mo, pwede kami mag-garden, no? Sa mataas, sa 25th floor, pwede mag-garden sa balcony. Masabi ko lang po sa mga nakakapanood sa amin ngayon, pwede kasing ito na yung matagal mo nang pinagdadasal. Parang ako din, nung nakaraang taon, yun pala, matagal nang pinapakita sa akin ni Lord, ini-ignore ko lang. Hindi lang namin binibigyan ng pansin. So, maaring ito na pala yung pinagdadasal mo, ito na pala yung hinihingi mo sa Kanya na kaginhawaan. Kailangan mo lang gawin is maniwala. Ang kailangan mo lang ay simulan. Sobrang thankful kami sa Diyos dahil kay Upline Zack, unang-una sa lahat kasi dinala kami dito sa iFern. And sobrang pasalamat kami kay Sir Tom and Madam Kimi for all the love and support, and sobrang galing mag-mentor ni Sir Tom, no? Talagang pagka bilyonaryo, legit na bilyonaryo yung nagme-mentor sa'yo. Talagang totoo din na mararanasan mo at matututunan mo kung paano talaga yumaman. Kasi mayaman talaga yung nagtuturo. So, in effect, no? Dahil sa kinailangan lang namin gawin is magsipag. Hindi kailangan ng magaling, sabi nga ng Upline Zack ko. Hindi kailangan ng magaling sa iFern, kailangan masipag. So, binuhos ko lahat ng sipag ko dito since day 1. 1 year and 4 months na po kami sa iFern. Since day 1, di po kami tumigil magtrabaho. And ngayon, we are living not just the life, but the luxury life na binibigay at ino-offer ng iFern. We are now living in a luxury condominium here in Wakwak. 180 square meters. Talagang yung misis ko, pag may nag-doorbell, galing kwarto papunta sa pinaka-entrance ng condo, hingal na, pagod na agad, di ba? So, sa sobrang laki. Samantalang dati, pagpasok namin, sala na, kanan ka lang ng konti kusina, akyat ka 2 kwarto. Yun na yun. Tapos nakita nyo naman yung bahay namin sa Caloocan. Yun, mas matindi yun. Pero dito, binibiro ako ng misis ko tuwing umaga. Anong oras tayo mag-check out? Parang hotel. Okay, parang hotel yung tinitirhan namin ngayon. And sobrang thank you sa mga advice ni Sir Tom. Hindi kami makakarating dito. So, nasan kami ngayon kung hindi kami sumunod kay Sir Tom? Yes, Sir Tom lang. Sobrang salamat talaga, iFern. Thank you, Lord, of course. To you be all the glory, no, sa Panginoon, sa Diyos, ang lahat ng papuri. Kasi all of this would not have been possible kung wala siya. So maraming salamat talaga.